mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi ba pa-imburnal? Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you're here today, welcome to the new era of beauty! Beauty is a new... Kamusta naman kayo mga buweks? Magandang araw sa inyong lahat. Ayan. Hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday night sa mundo ng pageantry. And please, like this video. Thank you. Charito. Pasensya na yung boses natin mga buweks. Alam nyo na, di ba? Paimburnal kasi nga alam nyo na, di ba? Medyo may sakit ang kabweks nyo. Pero okay naman na ako. Ang mahalaga doon, hindi lang tayo maganda, masarap pa tayo. Di ba? Charito. But anyway, ito na nga, umpisahan na nga natin ito mga bweks. No? O, yung mga hindi pa nagla-likes dyan, ha? Alam nyo na, kung ayaw may stroke, galaw-galaw din, di ba? But anyway, thank you sa mga nag-likes. Ito na. Nakakaloka ito. Ay, naku, nasaan na ba yung ano ko? Eto na, ang sabi dito, si Mr. Daw or si Papa na what? Ay! Papa na what is Sarah Grace Seal. Ayan, no? Or na what na lang. Na what is Sarah Grace Seal. Tinabla daw ng Telemundo. Nakakaloka itong Telemundo. Eto pa, mas pinapalakas ng mga Pinoy daw si Atisa Manalo. Di ba? Kudos sa mga Pinoy na sumusuporta kay Atisa Manalo, di ba? Yung mga totoong sumusuporta kay Atisa Manalo, di ba? Hindi yung hype lang, di ba? Alam niyo naman kung anong ibig sabihin, mga wex, di ba? But anyway, ito na nga, nakakaloka. Dito muna tayo. Ito ha, katatapos lang nitong international pageants na ito. Itong Miss Philippines, na kandidata nating si Miss Philippines, no? Ended up her Miss Teen International 2025 journey in top 16 only. Ayan, only lang daw mga buweks. Wag naman nating i-only, diwa. Wag naman mga buweks. Kasi syempre yung top 16, malaking bagay na yan, diwa. Ibig sabihin hindi tayo napaimburnal, diba? Ibig sabihin may napatunayan pa rin ang bansang Pilipinas pagdating sa international pageants, diba? Ayan, pasensya na. So, ayun, kahit pa paano nakapenetrate ang bansang Pilipinas, yun ang pinakamahalaga, diba? Pero ito kasi mga buweks, no, pansin ko lang dito, I hate to think this, mga buweks, no. Kung mapapansin nyo noong 2023 at saka noong 2024, mga buweks, itong pageant na ito, hindi naman sa parang, I don't know, dati parang iniisip kong anong tawag dito, may pagkabayas, no? Yung judging nila, sa pagja-judge nila. Parang, sabi ko, huwag ko na nga lang seryosohin tong pageant na to, ganyan-ganyan. Pero alam nyo kasi mga buweks, parang minsan, may isip mo rin na parang hindi naman kailangan laging Philippines, di ba? Pagdating sa international pageants. Kasi kung lagi tayong Philippines, parang masyado na tayo nagiging gahaman, di ba? Huwag tayong tumulad dun sa mga ibang bansa na gusto na lang laging ganito. Siguro kaya sila ganun, kahayok, kasi nga, wala pa sila mga ganung titles, di ba? Or siguro, ganun lang talaga sila, di ba? Tayo kasi, minsan, nakoronahan na tayo sa ganito, ganyan-ganyan. Gusto natin, parang binigay mo na isang braso mo, gusto pa kunin yung isang braso mo, di ba? Huwag ganon. Ang mahalaga doon, nakapenetrate tayo, kahit papaano, wala naman talaga tayong kumbaga, resibo kung luto ito, di ba? So, hindi naman natin nakita kung ano yung meron dun sa judging talaga or yung hinahanap talaga ng organization. Kung hindi man nasungkit ng ating kandidata ang title ng Miss Teen International 2025, it's okay. Ang mahalaga doon, yung representation ng ating bansa and of course,
hindi tayo na El Tukuyo, mga buweks, di ba? So, kudos pa rin dito sa ating kandidatang talaga namang napakaganda nitong si Ana Margaret Guillermo Mercado na nakita natin na talagang lumaban. Ayan, kung hindi nyo napanood, no? Talagang nakita ko siyang lumaban siya ng bonggang-bongga at ang galing-galing niya, in fairness, no? And congratulations. Ito lang, mga buweks, ha? Win or lose, kahit na hindi dito sa pageant na ito, kahit na sa iba pang mga international pageants, no? There's always parang maiisip mo na may something na talagang para sa kanya. You'll never know. Baka, you know, next year or bukas makalawa, meron na naman siyang lalabanang, let's say, national pageant sa Philippines, or malay nyo, makita natin sa, hindi naman next year kasi bata pa ito, mga buweks. Siguro in the near future, makita natin siya sa Miss Universe Philippines, sa Miss World Philippines, or Miss Grand International, or Miss Grand Philippines, mga ganyan-ganyan, no? Masungkit niya ang corona, mag-represent siya ng ating country again sa international pageant. Parang ano to parang itong Miss International or Miss Teen International, let's say, training ground niya, di ba? Kasi may napatunayan siya, may napatunayan pa rin siya. Hindi siya napaimbor na, di ba? So, kudos sa kanya. Ito lang minsan naiisip ko na parang ended up top 16, pero, ito sa totoo lang. Minsan may isip natin, okay, deserving sa higher placement, di ba? Pero parang kung iisipin mo bawat international pageants, kahit na national pageants, meron niyang mga hinahanap, no? Ako hindi ako naniniwala sa prototype, mga buwek. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala. Kung matagal na kayo dito sa Parade of Beauty, alam niyo yan, hindi ako naniniwala sa prototype, mga buweks. Pero ayun nga, no? Naniniwala ako na deserve niya talaga ng higher placement. Not only because Pinoy ako, pero wala tayong magagawa, mga buweks. Kung talagang titirahin natin ang titirahin yung organization or kahit na ano pa mang organization, believe me or not, nakakaabot yan doon mismo sa kung anumang organization yung sinasabihang may pagka-cooking show, di ba? So ngayon, ang nangyayari, since maraming ang bumubuga ng ganyan, syempre malalaman nila kung anong bansa yung mga pageant fans na ito. Lalo yung ginigigil, lalong nang gigigil yung mga organizations na sinasabing cooking show sila. Diba? Ganun lang yon. Pwera na lang kung iisang tao lang yan, parang they can't be bothered, diba? Pero kung talagang ang dami na, tapos may mga napapasimuno pa, ayan, pumipiyok ako. May mga pasimuno pa na mga pasaway. Di ba? Na pag hindi nanalo ang Pinas, luto na daw ito. Di ba? Minsan ganun din ako. Minsan kasi nakikita natin na deserving talaga. Sobrang gigil natin. Hindi mo rin naman talaga maano, mga buweks. Mapigilan ng mga Pinoy. O di ba? Hindi ko rin napigilan. Nakakaloka ito, Lalo na talagang hindi. Kasi minsan, makikita mong anong tawag dito? Kinakawawa talaga yung Pinas, no? Sa totoo lang. Pero kung ano naman, yung nanalo naman, mga buweks, deserving din naman, di ba? So, hayaan na natin yan, di ba? Okay lang yan. At least nakapenetrate tayo, sa totoo lang. At natutuwa ako sa kanya. Pero ito nga, no? Best in evening gown daw ito. Ayan, Pero daw, bakit daw hindi pinasok sa top 8? Ayan. Tapos yung maliit daw yung nakapasok. Well, ito lang, mga buweks, lagi kong sinasabi sa inyo, no? I don't know kung saan napunta yung, anong tawag dito, yung, well, siguro, nung 1950s, 1960s, 70s, 80s, siguro ganyan, no? Kapag nanalo ng best in evening gown or best evening gown or best in swimsuit, ayan. So, siguro nung panahon na yon, anong tawag dito? Malaki yung chance na maka-penetrate pa sa pinaka-final cut, di ba? Or let's say, masungkit yung corona. Ganyan sa Miss Universe dati. Pero ngayon kasi, mga buweks, iba na ang ira ngayon. Kung ibig sabihin, kung yung utak nyo, charot, di ba? Yung utak ng mga ibang pageant fans ay talaga namang tumatakbo pa rin. Ayan, no, sa era ng 1950s, 60s, ganyan, Diyos ko Lord, di ba? Iba na ang era natin ngayon, iba na ang generation natin ngayon, kasi sa mga, alam niyo na, mga gurang sa tabi-tabi. Di ba, mga buweks? Iba na yung era ngayon, mga buweks. Hindi ibig sabihin na nanalo ka sa best in swimsuit or evening gown, ganyan-ganyan.
ano na yan, sure ball na naman nanalo ka, hindi na ganon. Kasi ngayon, ang era ngayon mga buweks, sabihin nyo man, pilitin nyo man ang sarili nyong doon pa rin kayo sa era dati. Believe it or not, ang era ngayon ay may business part na, o diba? May business side na. At talaga naman, let's say siguro mga nasa 80% na ang business side pagdating sa mundo ng pageantry. Especially internationally, diba? So, dapat huwag na tayong umasa na, halimbawa, nakakuha tayo ng evening gown, ganyan-ganyan, pa-award, no? O kaya, swimsuit, huwag muna kayong masyadong, kapit na kapit. Kasi hindi ibig sabihin nun, siguro meron pa rin mga ibang international pageants or, let's say na, anong tawag dito, na mga national pageants na ganun pa rin yung talagang, yung mga kung paano sila pumili ng ng title nila, pero believe it or not, majority of the beauty pageants, especially international pageants, hindi na ganyan ang style, di ba? So, kudos dito sa ating kandidata at maraming salamat sa pagre-represent mo ng aming country, ng ating country, ayan, no? Sa Miss Teen International 2025. Kudos sa iyo dyan. We're still proud of you and congratulations. Kung yung iba hindi okay lang yan, di ba? Anyway, eto isisingit ko lang, no, nakakaloka ito mga buweks. Ayan, no? Kagabi ay na-late ako sa work kagabi, kanina mga buweks. Kasi nga, talagang tinutukan ko ang Miss Mandirigma 2025. Nakakaloka yung mga bardagulan. Alam niyo, sa totoo lang, di ba pinopost ko, hindi naman ako gumawa ng hot pics. Pinopost ko si Juliana Parizkova. Kasi talagang idol na idol ko yan noon pa. In fairness naman, at saka na-inspired talaga ako dun sa video na ni Direct Daryl Yap, o di ba, na pinost niya na talagang friends talaga sila, di ba? Tapos, yung siya, yung na-stroke siya, naluha ako dun. But anyway, aside from that, talagang nakita ko na lumaban si Juliana Parizkova. At nakakatuwa din, no? Yung mga, like her, no? Well, sabihin na lang natin her, si Juliana. Yung mga lumaban doon sa Miss Mandirigma, ayan, no? 2025. Kahit na hindi sila naka-penetrate, kahit na hindi sila nanalo, at least, di ba, hindi sila yung talak ng talak sa social media na pag natalo, ganito yung mga sinasabi, talagang accepted nila and they are very, very happy. Alam niyo, gustong-gusto ko itong Miss Mandirigma. Akala ko nga mga parang mid pa or after pa ng Miss Grand International. Siguro, if ever manonood ako. Kasi isa yan sa mga dream kong panoorin na local pageants sa Philippines. So, kudos dito sa Miss Mandirigma 2025. Yung kanilang production ay talaga naman mga buweks. Nakakaloka sobrang parang, ewan ko, hindi naman sa pangaano, pero parang mas malinaw pa sila. Yung kanilang pa-live, no, sa Facebook. Parang yung camera angles, yung mga music, yung flow ng pageants, although medyo matagal, parang mas malinaw pa ito sa Miss Grand Philippines. Sa totoo lang, yung coronation ngayong taon. Pero yung Miss Grand Philippines 2025 preliminary, medyo mas maganda-ganda at saka yung quality ng video nila. Yung pa-live. Pero yung, yung finals na Miss Grand Philippines 2025, medyo alam nyo na kung saan papunta. Sana ma-elevate nila yan, di ba? Calling na itong si ALV. Sayang naman, di ba? But anyway, kudos sa Miss Mandirigma at yung kanilang, yung kanilang title holder, mga buweks, talaga naman. Itong si Yeng, ayan, ano ba yung, Yeng, parang, niya yung last name niya, medyo yung last name niya, parang, I don't know, parang something na European, parang Yeng La, parang ganon, no? Na-i-post ko yun. Bakit nawala sa isip ko? Ayan, basta si Yeng, ayan, siya yung nanalo. Ang ganda-ganda niya, talaga namang babaihan. Mga buweks, wala akong masabi. At talaga naman, ang final Q&A, mga buweks, nilapa ng bonggang-bonggang mikropono at hindi nagtira niya buwa. Diba, nakakaloka, talagang bumubula ang bunganga. Ayan, pinost ko nga yan sa Facebook at talaga namang trending si Juliana Parizkova. And of course, itong si Yeng ang naakuha ng titulo ng corona ng Miss Mandirigma 2025. And to all the ladies na nag-compete sa Miss Mandirigma 2025 and of course sa Miss Mandirigma organization, kudos! Well done and congratulations. Ayan, nakakaloka ito. Anyway,
Dito naman tayo kay Vina Pravinar na talaga naman mga buweks. Ito ha. In fairness naman dito sa organization no, ni Papa Nawat, itong sa Miss Universe Thailand ay talaga namang simula nang nakoronahan. Si Vina Pravinara ay talaga namang hindi nawawala ng mga racket, di ba? Every day talaga nakikita natin yung iba't ibang styling, iba't ibang mga kasuotan na talaga namang wala kang itapon, di ba? So ito yung talagang well, hindi naman sa pangaano, ito yung gusto nating makita para sa ating kandidata, di ba? Pero syempre, ito kasi yung sinasabi ng mga ibang mga buweks, no? Bakit si Atisa Manalo ganito ganyan? Bakit si Atisa Manalo ganito ganyan? Huwag natin silang ikumpara kasi si Atisa Manalo, yung Miss Universe Philippines ay May pa po. Ngayon po, August lang nakoronahan si Vina Pravinar, di ba? So hindi natin maitatanggal yung part na mas kumbaga merong mga media week dito sa Thailand dahil dito sa Miss Universe Thailand, no? Hindi natin maiaalis yan na alam niyo yung may pasabog sila everyday, ganyan-ganyan. Kasi nga, katatapos lang ng Miss Universe Thailand 2025. And, 2025. And of course, syempre, kailangan bumawi ng organization. Kaya talagang nilalako nila si Vina sa mga endorsers, di ba? Sa mga company, sa mga sponsors, para nga naman makabawi-bawi yung organization sa mga nagastos nila. Hindi biro yan mga buweks. Ang laki, sobrang laki ng nagagastos na mga papayag dyan sa Thailand. Alam nyo naman kung paano yung 4K, HD, yung mga staff nila doon, yung mga pa-events nila bago yung competition, di ba? So, it's fair enough na talagang nilalako nila, hindi lang si Vina, ganun din yung mga kandidata na pumasok sa top 5. Di ba? Or let's say yung kanyang mga runners-up, di ba? So, okay lang yan. Huwag tayong mainggit, huwag tayong masyadong malunod dahil ganito yung nakikita natin dun sa kabila. Well, in fact, kahit hindi pa si Papa Nawat yung may-ari ng organization ng Miss Universe Thailand, ayan no, kahit na nung si Puy pa, nung previous years, di ba? So, ganyan na talaga sila. So, marami sila mga kaganapan every year, di ba? So, titignan natin, malay nyo, di ba? Sila talaga makoronahan na Miss Universe. O, malay nyo rin, biglang bumulusok si Atisa Manalo pagdating sa Thailand. Kumbaga, walang makakapag-predict sa atin mga buweks. Puro tayo, pwede tayo mga mag-hot picks, mga ganyan-ganyan. Okay lang yan. Yung mga hot picks naman na yan, no, namin, mga hot picks. Yan ay depende lang kung ano yung mga nakikita namin sa social media. Para magkaroon lang kayo ng clue kung sino yung mga mas pasabog, kung sino yung mga mas maingay. At the moment, ganun lang yon. But it doesn't mean na nilagay dito sa Atisa Manalo or nilagay dito sa Thailand, it doesn't mean na sila na yung mananalo. Diba? Hindi ibig sabihin nun mananalo na sila kung sila yung nasa number 1. Hindi ganon. Kung nakita nyo rin yung hot picks ko, kung nakita nyo rin yung hot picks ng iba, na number 1 si ganito, ganyan-ganyan, or kahit na i-hot picks pa na number 1 sa hot picks sa Atisa Manalo, hindi rin natin mapipredict kung siya talaga yung mananalo. Malalaman lang natin yan kapag rumurolyo na ang camera sa Thailand or kahit sa ano pa mang host ng mga international pageants or even national pageants, di ba? Kasi makikita mo kung paano na yung galawan nila in motion, kung paano na yung kanilang mga pictures, yung kanilang mga pasabog, kung paano na sila sumasagot sa mga ambush interviews, kung paano na sila umuora-ora, kung paano na sila nakikitungo, nakikisama sa ibang kandidata, ganun din sa organization, di ba? Kailangan kompleto sa recados yan. So, yung mga hot picks ngayon, believe it or not mga buweks, yan po ay dahil lang sa mga nakikita natin sa social media, yung ating mga personal na obserbasyon, and of course, yung mga nakikita nating mga videos. Yun lang, yung mga pasabog nila. Diba? Kung ano yung mga sinusuot nila, yung mga styling nila, yan pa lang yung mga yan. Yan pa lang nagbe-based ang aming mga hot picks. Kaya huwag kayong masyadong manginig. Diba? Huwag kayong masyadong mawala ng pag-asa kasi wala pa tayo sa exciting part, di ba? At saka iwasan nating mambash masyado ng mga candidates. Medyo kalmado lang ng konti, mga buwek, di ba?
Huwag munang buga ng buga, di ba? Para hindi maka-apekto sa ating kandidata, di ba? Hihintayin natin yung pinaka-exciting part talaga. You'll never know, Atisa Manalo. May dalang malaking pasabog sa Thailand. O, di ba? I heard something. O baka naman, yung iba dyan, hindi narinig kung ano yung pasabog na yun. O, di ba? Gumagawa na naman ng mga istorya. Nakakaloka ito. May nakarating sa akin, mga boys. Pero syempre, sa akin lang yun. Di ba? Hintayin ang malaking pasabog ni Atisa Manalo. Oh, diwa? From the Philippines. Nakakaloka ito. But anyway, ito na nga, no? So, ito pa, mga buweks. Ay, nako. Ito pa. Ito, nakita ko lang to, no? Ito ang ating reyna. Itong si CJ Opiaza. Ayan, no, nag-post ng nakarang araw. Nakakaloka ito, no? Nag-post ng picture niya na malalati na. Siyempre, pinapakita niya na kayang-kaya niyang make-upan yung sarili niya, di ba? Ayan. So ngayon nga, in fairness naman kay CJ, yung kanya mga pagme-makeup ay talaga namang nag-improve, no? Sobrang nag-improve lahat. So parang iba na yung itsura niya ngayon. I don't know kung, hindi ko natanong kung nagpa-lip filler siya, ganyan-ganyan. Pero ang ganda ni CJ ngayon, in fairness, ha? So ngayon may bumuga, ayan sa isang post, ang sabi dito, Pinoy ako, pero hindi deserve ni CJ, ayan, Manalo, giveaway lang siya. Ang pangit ng mukha niya, parang bakla. O, diwa, nakakaloka talaga ito mga ito. Pero ito nga, na-discover ko mga buweks, no? Siyempre, may mga nagsabi, tinignan ko rin ang account. Hindi ito Pinoy. Merong mga bashers si CJ Opiaza na mga Pinoy, pero hindi naman yung ganito. Kaya nagulat din ako, no? So ngayon, nakita ko doon, well, sinabi rin sa akin, na ito pala ay mga Indo-dilulo, itong taong ito, yung mga ganito bumuga, no? Katulad nitong taong ito, ganyan pala ang mga Indo-dilulo. Talagang gumagamit ng mga Google Translator para itagalog ang kanilang mga sinasabi. In fairness, ha, plakadong-plakado. Di ba? Plakadong-plakado. Yung grammar, ayos na ayos. Di ba? Eto nga lang, no, nung chinek ko yung Instagram account, mga buweks, sabi ko, oo nga, no, Indo-dilulo. Pero kasi, sa Instagram, pwede kang gumawa ng kahit na saang bansa ka or kahit na anong name mo. Di ba? Sa Instagram, pero pwede pa rin itong Pinoy. Pero wag naman sana. Kasi kung talagang totoo itong Pinoy na nagpapanggap na Indo-dilulo, mas nakakalungkot. Mas worse yon. Okay na ako doon sa nagpapanggap na Pinoy, pero Indo-dilulo. Hindi masakit yon. Pero kung Pinoy ito at nagpapanggap na Indo-dilulo, mas masakit yon para sa ating mga Pinoy. Ganun din kay CJ Opiaza na tipong kapwa mo Pinoy ay talaga namang ilalaglag ka sa imbornal, di ba? Na parang ganyan kasi sa Pilipinas, hindi naman sa ganyan sa ating mga kababayan, no? Well, sa ibang bansa ganun din, pero to be honest, yung mentalidad ng napakaraming Pilipino ay talaga naman yung crab mentality. Pag nakikita kang umaangat, inggit na inggit, nagngingit-ngit sa galit na wala ka namang ginagawa sa kanila pero nilalaglag ka. Di ba? May mga ganyan at may kilala akong ganyan, mga buweks, na tipong nananahimik lang tayo dito sa ating baluarte, sa Parade of Beauty, pero may talagang naglalaglag sa'yo. Pero yung nanlalaglag sa'yo na yung mga buweks, akala niya siguro, hindi papalag si Parade of Beauty. Di ba? O, alam niyo. Papalag at papalag si Parade of Beauty, di ba? Kaya wag ano-ano dyan, ha? O, di ba? At saka pag titira ng titira, dapat talagang legit na maganda ako. Aminado ako, pangit ako, di ba? Okay lang yan. Okay lang maging pangit, o, di ba? At least may sense ako magsalita. At saka, alam nyo na, yung mga sinasabi ko, original ko, di ba? Yung mga content ko, well, kumukuha ko ng ibang mga pictures sa iba, ganun din naman yung iba, di ba? Yung iba nga, pinopost na lang Pinopost na lang, wala nang edit-edit, nilagyan na lang ng pangalan di ba? At least ako, nag-e-effort ako mag-edit, nag-hire ako ng person para gumawa ng aking picture, ng aking poster, di ba? Kasi hodang gumasos tayo, at least, original natin yun. Hindi natin ninakaw. Di ba? Ganun yun.
Nakakaloka ito. Well, ganun lang, no? Anyway, mas masarap kasing malait ng talagang maganda, lalo sa personal, di ba? Okay lang lait-laitin ka, ang ganda niya, may karapatan siya. Sige, okay na, ganyan. Kung yung nalalait sa'yo, hindi naman talaga maganda, di ba? Kamusta naman? Di ba? Kaya natatawa talaga ako. But anyway, mga buweks, ayan, no? Kausap ko si CJ Opiasa noong nakarang araw kasi nga nakita niya itong post ko at talaga nagtatawanan kami. Tawa kami ng tawa and we're very, very excited na magkikita ulit kami sa Thailand. Sabi niya, oh my God, Ma! Sabi niya gano'n, I miss you. May magtataas na naman ng kilay dyan, di ba? Bahala kayo magtaas ng kilay sa akin. Wala akong pakialam, di ba? Buhay nyo yan. Kung ay naku, basta. Pag inggit, pikit, gano'n na lang, di ba? Tulad nitong si ito na nga, no? Tulad nitong si Ketut Permata Julia Estrida ay talaga naman, mga buweks, ay pinapaganda din lalo ng bonggang-bongga. Ay, nakakaloka ito, ng organization ng Miss Cosmo. O, di ba? Talaga naman. Ibinibenta na nila ng bonggang-bonggang beauty ni Ketut. O, di ba? Ketut kan cute. Nakakaloka ito, in fairness naman kay Ketut, Ang ganda, ganda. Ang ganda, Giva, nakakaloka. Walang kaparis, mga buweks. Talagang nilulubos-lubos na ng Miss Cosmo Organization ang kanilang pagpo-post kay Ketut. Pero ang nangyayari nga, no, wala pa rin masyadong engagements ang Miss Cosmo. Bagsak pa rin ang kanilang engagement, di ba? Ano nang nangyari sa Miss Cosmo? Kamusta naman, di ba? Pero ito nga ang sinasabi ng mga Indodilulo. Si Ketut daw ang dapat na ilaban sa Miss Universe 2026 from Indonesia. Kasi daw pang malakasan daw ito, mga buweks. Kasi ito na nga, no? Siyempre, may title na ito. Ayan, katulad doon ng Philippines. Ang mga lumalaban daw sa Miss Universe ay talaga daw may mga title, may mga placements, kaya daw talagang kilala at mas napapansin. Kailangan daw nilang sundan or gawin ang ginagawa ng Philippines. O, diba? Nakakaloka ito, mga buweks. At talaga daw handang-handa silang suportahan 100% ang kanilang Ketut Permata Julia Estrida pag lumaban daw ito sa Miss Universe Indonesia 2025 at panigurado daw na masusungkit nito ang Miss Universe title or Miss Universe crown next year kapag daw lumaban ito kasi daw batang-bata ito, fresh na fresh at talaga daw napakaganda. O diba? In fairness naman kay Ketut, ang ganda talaga ng skin tone niya. May nakita akong video niya. Well, sana yung gulo sa Indonesia matapos na, maayos na, di ba? Alam naman natin kung ano yung nangyayari dyan. Ngayon, masyadong magulo, di ba, sa Indonesia. At syempre, nakikisimpatya si Ketut doon sa nangyayari sa kanyang bansa. Pinanood ko yung mga buweks, in fairness naman, no? I know, syempre, marami sa atin na hindi gusto yung pagkapanalo talaga ni Ketut sa Miss Cosmo, pero wag nating idama yung kanyang kabuuan ng kanyang bansa, mga buweks. Hindi maganda yung nangyayari sa bansa niya. Di ba? Kung nangyayari yan sa atin, well, hindi rin naman natin gusto na ginaganyan tayo. Di ba? Yung parang, syempre, lubog na nga, nilulubog pa, di ba? Yung sympathy ni Ketut dun sa bansa niya, sa nangyayari sa bansa niya, of course, citizen siya ng Indonesia and she has all the rights, no? It's her prerogative to say something. Especially, meron siyang voice, meron siyang platform, di ba? Or let's say platforms. Meron siyang YouTube, meron siyang TikTok, Instagram, meron siyang Facebook. And syempre, yung voice niya, she wanted her voice to be heard, di ba? So, tama lang yon. Talagang syempre, nasa puso't isip niya, hindi lang yung bansa niya, ganun din yung kanyang mga kababayan. At tama lang yun, kudos sa kanya, no? Nakakalungkot lang na meron ako mga nakikita doon na, alam niyo, no? Syempre, mga kababayan natin Pinoy na talagang binabardagol siya. At nakakalungkot lang. Pero sana, sa mga ganung pagkakataon, mga buweks, pag ganung masyadong seryoso na, talagang yung pinag-uusapan na yun, syempre may mga namatay na, ganyan-ganyan, may mga nasaktan na, ganyan-ganyan, wag natin silang gawing katatawanan, di ba? Wag natin silang i-bash. Kasi ayaw din natin yan nangyayari sa ating sariling bansa, di ba? And I'm pretty sure
Kapag nangyari yan sa atin, baka mamaya Indonesia pa yung unang-unang tutulong sa ating bansa, di ba? And for sure, yung nangyayari sa Indonesia, halimbawa may mga ganitong kaguluhan, of course, panigurado ko yung bansa natin at iba't ibang bansa sa Asia, nagpapadala yan ng mga, anong tawag dito, yung parang personal na tulong. 'Di ba may mga gano'n na hindi na lang sinasabi sa social media. Malalaman na lang natin after few years, mga ganyan-ganyan. Kasi syempre, miyembro sila ng ASEAN country, di ba? So, pagdating sa beauty pageants, iba yung labanan dyan, iba yung bardagulan. Pagdating naman sa mga ganitong sitwasyon, sa bawat bansa, iba rin yung dating. Kaya tigil-tigilan natin yung mga, alam niyo, yung mga bugahan doon sa post ni Ketut kasi hindi siya maganda. May mga namatay at may mga nasaktan at may mga nag-aagaw buhay, di ba? Lalo na yung mga kabataan, nakakalungkot lang. Well, sana maging okay yung sitwasyon ng bansa ni Ketut, no? Sana maging maayos, magkaroon ng peace, love, and respect and harmony para sa bawat isa, di ba? So, ayun. But anyway, ayun na, matatapos na yung kanyang reign ni Ketut, di ba? So, kaya naman talagang pinipigana ng bonggang-bongga ng organization itong reign na nila, o di ba? So, anyway, ito naman, nakakaloka ito, nasaan na ba ako? Etong si Kenneth Marcelino ay talaga naman namamayagpag sa bansang Thailand sa nilalabanan niyang Mr. Cosmopolitan. Ayan, no? Tama ba yun? Mr. Cosmopolitan International 2025 na talaga naman. Nakikita ko na pang malakasan ng ating kandidato, mga Bex, in fairness, ha? At yung kanyang national costume na gawa ni Patrick Aisorena, nakakaloka ito. Talaga namang pang malakasan, no? Kapag gumawa talaga itong si Patrick na mga ganitong national costume, no? Talagang hindi nagpapakabog, mga Bex, aminin nyo yan, no? Sabi ko nga, na-realize ko, bakit ka kapag mga male pageants, it's either national or international, no? Sa Philippines or representative ng Philippines, ang gaganda ng mga national costumes, diba? Pero pagdating sa mga female candidates natin, national or international, bihira, no? Hindi lahat nakikita mo maganda, diba? Pero pagdating sa mga male pageants, wala kang itapon halos, di ba? Sana ganyan din yung sa mga female pageants natin, di ba? Ganyan din kagaganda yung mga national costumes. In fairness naman, ang ganda talaga, at saka ang ganda ng kulay, ang ganda ng pagkaagawa, winner na winner, no? Maganda yung laban ni Kenneth Marcelino dito sa Thailand ngayon sa Mr. Cosmopolitan, ayan, International 2025. Pero sana, mas makitaan naman natin siyang hindi naman niya kailangan maging brusko-brusko, no? Kasi nga member siya ng LGBT, ayan, no? So, kudos sa kanya kasi nga, syempre, inamin niya yun, although alam naman na natin, di ba? Well, kudos pa rin sa kanya. Very inspiring ang kanyang story. Pero sana makitaan naman natin siya ng, syempre, kahit pa paano yung nag-i-smile, di ba? Kasi may nakita ako na mga pictures, videos, lagi na lang siya nakaganon. Parang laging hindi mo masabing fierce eh. Hindi mo masabing fierce. Lungkot. Lungkot yung nakikita ko dun sa kanyang sa kanyang mga facial expressions, di ba? Puro ganon. Parang sana makitaan naman natin ng power, di ba? Ng buhay-buhay. Kasi mukhang malakas yung laban niya. Hindi man siya ganun ka maselda, no? Mga masel-masel, pero ang lakas ng dating niya, mga Wex. Aminin nyo yan, di ba? Iba rin si Kenneth Marcelino, di ba? Talaga namang kudo sa kanya. At saka sa kanyang national costume, di ba? At saka may nakita ko mga mga ambush interviews. Medyo alam nyo na, no? Pero sana, pagdating dun sa competition talaga ay makitaan natin siya na talagang hindi naman kailangan bumuga, no? Siyempre, yung may ibubuga, di ba? Magkaiba yun. Yung may ibubuga, hindi katulad ng kailangan lalamo ng mikropono, pero masagot ng tama at on point ang tanong, di ba? Para masungkit ang corona dito sa Mr. Cosmopolitan International 2025, o di ba? Eto naman, nakakaloka naman ito, mga Bwex. Ang sabi dito, eto daw, Indonesia na ang mega favorite daw for Miss Grand International 2025. Grabe naman, nakoronahan pa lang ang Miss Grand Indonesia 2025.
Etong kandidata nila, no, itong si Veena Sitaurus, ay talaga namang favorite na. Saan namang parte, di ba? Charot. Siyempre, hindi maiwasang favorite. Siyempre, favorite ng kanyang bansa. Well, to be honest, personally, for me, Veena Sitaurus is one of my favorites candidates right now dito sa Miss Grand International 2025. Talaga, no? Parang bumalik yung paghanga ko sa kanya, yung, anong tawag dito, yung, meron pang isang word Basta yung paghanga ko sa kanya during Miss Universe Indonesia 2023. Medyo nagkalaman-laman siya, pero, well, tignan natin, no? Baka mamaya, biglang magpapayat yan. Mukhang badatong ang lola nyo, di ba? Aminin man natin sa hindi, mga buweks, ha? Aminin man natin sa hindi, maganda. Maganda talaga si Veena Sitaurus. Kahit nasabihin pa natin may mga rito-ritoke na yan, no? Maganda pa rin siya. Sa totoo lang, kahit noon pa. At saka yung engagements niyan, yung social media niyan, ay talaga naman, ganyan ang gustong-gusto ni Papa Nawat, di ba? Yung maganda ang social media account, yung track record, di ba? And of course, syempre sa pagpili sa kanya ng organization ng Miss Grand Indonesia, yung bagong may-ari ngayon ng franchise, ay hindi nalugi sa kanya, hindi na nila kailangan gumasos pa. Kasi nga, syempre, napaayos na ang fest niya, di ba? So, hindi katulad kay Ivan Gunawan, talagang si Ivan Gunawan, dinadala pa sa Thailand para ipaayos ang mga fest nung kanya mga kandidata. Dito ay nakalibre na sila kay Veena Sitaurus. At ang ganda-ganda nga, di ba? Ang sabi daw, kay Papa Nawat daw, ay done na daw sa Indonesia. Well, ang masasabi ko lang dyan, hindi ganon ang organization ng Miss Grand International. Hindi nila pinipersonal pagdating sa competition. Yun na maganda. Bakit? Ito na lang kay India, si Rachel Gupta, di ba? Nanalo pa rin kahit hindi pa pala bayad yung franchise at may mga issue-issue pa noon. Doon sa National Director dati ng Miss Grand India, di ba? Pero nanalo pa rin si Rachel Gupta. E nung 2023, 2023, kay Nikki Dimura, di ba? Sa bansang Vietnam ginanap yung Miss Grand International Competition. Di ba nag-walk out siya? Pero noong 2024, hindi pinersonal yon ni Papa Nawat, di ba? Nag-first runner-up pa rin si CJ Opiasa. Yun ang nakakatuwa sa Miss Grand International Organization, di ba? They are fair and square at talaga namang pinatunayan nila yan last year, lalong-lalo na sa ating reynang si CJ Opiasa, diba? So, wag tayo masyadong manguna, diba? Manguna, ayan, no? Or magbida-bida, diba? Kasi pag nagbibida-bida, alam nyo na, napapa-imbornal. So, hayaan na lang natin sila. Just be humble, mga buweks, diba? Be humble na lang tayo na mga Pilipino, lalo na malapit na ang kompetisyon. Saka na tayo bumira, diba? Charat! So, ayun. Saka na tayo magtatatalak, diba? Sa social media. Pag tapos na yung kompetisyon. Kasi yung mga buga natin na negatibo, makaka-apekto yan for sure sa ating mga kandidata, mga bots. Kaya kalma lang, diba? Maging humble tayo kasi alam naman natin, kahit na i-push nila yan ng i-push, kung hindi rin naman lalaban si Veena Sitaurus ng maganda sa Miss Grand International, hindi niya rin talaga masusungkit ang corona. Kaya talagang kailangan niyang lumaban. At naniniwala ako, nalalaban yan si Indonesia. Lalong-lalo na, first year ng bagong may-ari. Ibig sabihin, first year ng, anong tawag dito? Ng Miss Grand Indonesia. Paano ba sasabihin yun? Yung may-ari, na bagong may-ari, yung franchise holder, first time niya or first year niyang hawakan ang franchise ng Miss Grand Indonesia. Diba? So, ayan, panigurado ko magkakaroon ng malaking pasabog yan. Panigurado yan, no? Maganda naman talaga. Hindi natin may di-deny si Veena Sitaurus, mga buweks, no? Kahit anong sabihin natin, may ibubuga din talaga itong si Indonesia. Aminin nyo yan, di ba? Maganda siya. Pero nasa strategy pa rin talaga. Siyempre, depende pa rin yan kay Emma Tiglao kung paano siya lalaban dito sa Miss Grand International ngayong taon. Kung talagang kaya niya bang talunin, hindi lang sa Indonesia,
Maraming malalakas at magaganda ngayon sa Miss Grand International, mga Bwex. So, depende yan kung paano lalaban at magpapasabog talaga si Emma Tiglao. Pero huwag kayong mawawala ng pag-asa, di ba? Philippines yan, panigurado, pasabog yan. Lalo na ngayon, reigning queen ang ating CJ Opiasa sa Miss Grand International, di ba? So, why not, di ba? Indonesia also, to be honest, no, nagpapadala rin talaga sila ng mga anong tawag dito, di-kalibreng mga kandidata. Kaya nasabihin natin mga retokada, yung mga yan, mga Bwex. Ay, kung nakita nyo lang yung title holder nila, yung nanalo, si Ariska Putri ba yun? Yung nanalo yung nakalaban ni Binibining Nicole Cordobes. Kung makita nyo lang siya sa personal, kahit na medyo jumubis na siya, kasi nga nagkaanak, maganda pa rin siya, mga Bwex. Sa totoo lang, maganda pa rin siya. Tapos, ang kinis, ang ganda ng kutis, yun talagang legit na makinis. Yun talaga yung legit na maganda, hindi yung iba nagpapanggap na maganda. Tapos, pag nakita mo sa personal, yun naman pala, di ba? Nagkaalaman na. Charito. But anyway, eto na, no? Etong si Nova nung last year ng Indonesia, mga Bwex. Kahit na retokada yan, ang ganda rin sa personal at saka mabait. In fairness naman sa mga Indonesians, no, mga Indonesian queens, hindi naman sila nakikipagbardagulan, no? Yung mga pageant fans lang talaga. So why not for Indonesia, di ba? Huwag nating pangunahan yun yung word. Huwag tayong manguna, di ba? Huwag nating pangunahan yung mga bagay-bagay, di ba? So hayaan natin yung mga magiging journey nila, kung destiny nila manalo, di ba? Maganda naman siya. So let's see sa Thailand, di ba? Let's spread love and kindness na lang, di ba? Huwag na sanang patulan yung mga ganyan-ganyan, nakakaloka, di ba? So, and of course, suportahan natin yung ating mga kandidata na lalaban sa international pageants, di ba? But anyway, eto na nga, nakakaloka naman ito, Etong si Atisa Manalo ay talaga naman, mga Bwex, eto na, no? Nung nakaraan lang, biglang bumulusok na ang kanyang Facebook followers. Sana ganun din sa Instagram, pero alam niyo sa totoo lang, no? Well, nauna si Vina Pravinar, no? Kasi nga nag 1 million yung Instagram. Tapos sumunod si Atisa Manalo sa Facebook, ayan, no? Malapit na siya mag 1 million. Nasa 900,000 plus na yung kanyang followers sa Facebook, mga Bwex. So ngayon, ako, sa totoo lang, I'm very, very happy for Atisa Manalo. Of course, yung mga nag-follow sa kanya. Ang sabi pa nga ng iba, binili daw, no? Binili daw yung following. Ayun yung sinasabi ko sa inyo, Kasi yung mga kababayan nating Pinoy, sinasabi na binili yung kay Vina Pravinar, yung mga following ni Vina Pravinar sa Instagram, ngayon, tayo naman ngayon ang tinitira ng mga chay-chay. Tayo naman ngayon ang tinitira ng mga Indo di Lulo. Diba? Kasi may mga comments doon na sinasabing binili daw ng kampo ni Vina yung kanya mga following, which is wala naman tayong mga proof. 'Di ba? Wala naman tayong alam ba natin na binili or whatsoever, wala, 'di ba? So ngayon, tulad ng sinasabi ko sa inyo sa nakaraang live natin, sa 43,000 viewers sa huling live natin, few days ago lang, mga Bwex, shoutout sa inyong lahat sa mga nanood. Thank you, no? At saka sa mga nag-likes doon. Thank you so much. Ito lang, mga Bwex, Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag binabato nyo yung ibang bansa ng ganito-ganyan, binabalik sa atin, di ba? So, tignan nyo ngayon. Hindi sila naniniwala na si Atisa Manalo ay pumalo na ng 900,000 plus dito sa Facebook, no? Kahit na sabihin pa natin tayo, sabihin natin na ipaglalaban natin. No, it's true. Totoo yan, ganyan. Mga legit yan. Pero kasi nga, binasag na mga Pinoy yung kay Vina Pravinar. Kaya ngayon, binabalik sa atin yung mga binato nyo sa kanila, di ba? So, sino naapektuhan doon? Hindi naman yung mga, hindi naman yung mga nag-comments, hindi naman yung mga nambash. Yung apektado doon, si Atisa Manalo, di ba? Kasi nga, tinira nyo yung kandidata nila titirahin din nila sa Atisa Manalo. Kaya dapat ay kumalma kayo. Ganun lang yon. Nakaka-apekto yan sa kanyang laban, believe it or not, no? But anyway, Atisa Manalo, her glance and beauty talaga naman masasabi nating phenomenal, di ba? Walang makakaagaw niyan sa kanya. Talaga naman kahit na anong angulo, napakaganda ni Atisa Manalo. Simpleng makeup, pasabog na makeup, talaga namang pumapalo ang beauty niya. Pero syempre, kailangan din kumilos ng organization, kailangan din kumilos ni Atisa Manalo, lalo na ngayong papalapit na ang Miss Universe competition na gaganapin sa Thailand. Kailangan niya na magpasabog. Hindi na kailangan yung mga ganito, ganyan-ganyan. Kasi may mga nakita akong mga ibang photos, kailangan niya ng kumilos, di ba? Kailangan na magsimulang magpasabog
malapit na ang Nobyembre. Pagdating ng October, wala pa rin tayong nakikita, tapos maglalabas lang ng mga pasabog sa IG, ng mga post ng ganito ganyan, mga buweks, wag naman sana maging huli ng lahat. Baka kasi mamaya, yung iba, yung isa, nandun na sa rurok ng tagumpay, susungkitin na lang, isasalpak na lang yung corona sa kanya. Pero sa Atisa Manalo ay nag-i-start pa lang. Wag sanang ganun ang mangyari. Diba? Wag sanang ganun. Katulad yung nangyari kay Chelsea Manalo last year. Kung kailan nandyan na yung Miss Universe, dun lang sila naglabas ng yung sinasabi nilang know when to pick. Okay lang yan, know when to pick. Pero sana, medyo i-elevate nila ng konti this year. Diba? Kasi nakikita ko na talagang malakas, napakalakas ang ating kandidata. Nakakapanghinayang kung walang mangyayari ngayon kay Atisa Manalo. Kaya dapat ay kumilos na agad-agad ang organization, di ba? Naniniwala ako ang Miss Universe Philippines Organization ay talagang may mga bala yan. Hindi yan papayag ng ganun-ganun na mga wex. Si Mama J pa ba? Si Mama ano pa ba? Si Mama Voltaire pa ba? Alam nila yung ginagawa nila. Pero sana, makita naman natin kahit papaano yung mga inihanda nila kay Atisa Manalo para naman magkaroon ng lakas ng loob ang mga Pinoy na talagang i-hype, tulungan si Atisa Manalo. Alam nyo yung salitang mga hypes, mga buweks. Yung salitang hype, kasama na yan sa pageantry, di ba? Kaya nagna-number 1 din sa mga hot picks, yung mga kandidata. Siyempre, nandun na yung hype, di ba? Aminin man natin sa hindi, kasama na yan. Kaya huwag kayong nagre-reklamo sa mga hype-hype, di ba? Kaya rin siyempre pinalo sa Atisa Manalo dahil siyempre malakas, naha-hype. Ganun yun. Ganun din si Vina Parabinar, no? Kaya tigilan na yung mga pambabash dito sa mga kandidatang ito, di ba? Well, konting-konti na lang at talaga naman, ito nga daw, no? Tinutulungan talaga ng mga Pinoy. Itong si Atisa Manalo, no? Mas pinapalakas ng mga Pinoy si Atisa Manalo at kudos naman sa ating mga kababayang Pinoy na mga legit na nag-follow dito sa Facebook ni Atisa Manalo at sana ganyan din ang gawin nyo sa Instagram niya. Pero me, believe it or not, I can't be bothered, mga buweks. Kung destiny talaga ni Atisa Manalo masungkit ang corona ng Miss Universe 2025, destiny niyang maging Miss Universe. Pero kung hindi, wala tayong magagawa doon. Kahit na sabihin nyo pang 10 million, 20 million yung followers niya or kahit na sinong kandidata, pag hindi mananalo, hindi mananalo. Kung hindi destiny niya, kung hindi niya destiny yon, hindi niya destiny yon. Di ba? Ganun lang yon. So, ang mahalaga, yung suporta nating mga Pinoy sa ating mga kandidata. Di ba? Sana gumawa din yung organization ng ng engagement. Ayan, for Atisa Manalo. Kasi kailangan na talaga yan ngayon, mga buweks. Kailangan na ni Atisa ng engagement. Talaga ng bonggang-bongga. Ay, alam nyo naman sa Atisa Manalo, konting post. Ay, di ba? Grabe ang engagement. Nakakaloka. But anyway, ito pa, mga buweks, nakakaloka ito, no? Nasaan na ba yun? Ito naman. Bagay daw ba kay Atisa Manalo ang Miriam Kiambao style ng gown? O, diba, in fairness naman ito inedit lang to, mga buweks. Ito napapansin ko, no, ang dami mga edits about Atisa Manalo sa mga, like for example, yung mga photos niya, in AI na, yung mga damit, ganyan-ganyan, which is nakakatuwa, no? Nakakatuwa naman, syempre. Nakikita natin kasi, bakit ba ginagawa yon? Yung, yung iba, di ba, let's say na lang, yung Thailand, hindi naman sila nag-edit-edit na pinapalit-palitan yung mga damit or national costumes or yung mga gowns. Kasi nga, very visible sila. Kasi hindi mo kasi nakikita na natin ang gaganda ng mga suot, di ba, nung kandidata, si Vina Parabinar. Bakit ba ito ginagawa ng mga Pinoy? Di ba, na pinapalitan ini-AI si Atisa Manalo? Kasi nga, walang nakikita, di ba? Kaya dapat talaga maglabas sila ng mga, kung ano man yung mga inihahanda nila kay Atisa Manalo. Importante yun para hindi ginagawang AI. Si Chelsea Manalo nga last year, di ba? Parang binansagang AI queen. Siyempre, ayaw nating mayari yan kay Atisa Manalo. And dito naman, siyempre, nilagay yung ulo ni Atisa Manalo dito sa evening gown ni Miriam Kiambao. Well, napakaganda nung evening gown sa kanya. Pero siyempre, hindi naman ito yung body ni Atisa Manalo. Kaya mahirap pa rin sabihin na, bagay na bagay sa kanya. Of course, maganda bagay sa face niya, di ba? Pero siyempre, kailangan bagay din sa body niya, di ba? Kasi itong body na ito ay katawan ito ni Miriam Kiambao, di ba? Kaya mahirap talagang sabihin kung talagang bagay sa kanya. Well, kung titignan natin ngayon, yes, bagay sa kanya, di ba? Kasi nga edited.
Pero paano ba kung isusuot niya ba talaga na ganitong ganito? Makikita ba natin na bagay sa kanya? Hindi natin malalaman kasi nga, inedit lang ito, di ba? But in fairness, ang ganda niya dito at ang ganda ng pagkaka-edit, di ba? So, kudos. Yun lang ang opinion ko, ha. Kaya nagkakaroon ng mga AI, ng mga edit-edit sa gown, sa national costumes ni Atisa Manalo. Kasi nga, wala tayo nakikitang masyadong pasabog kay Atisa Manalo, di ba? So, kaya hindi maiwasan yung mga, alam niyo yun, since last year, di ba? Si Chelsea Manalo, ganun din yung nangyari. So, nakakalungkot lang. So, ayun. Sana talagang kumilos ng organization ngayon. I'm sure kumikilos sila. Ibig sabihin, maglabas na, di ba, ng mga pangmalakas ng pasabog. But anyway, ito naman, mga buweks, nakakaloka naman ito, Si Papa Nawat daw, ayan, Isara Grace Seal ay tinabla ng Telemundo. Nakakaloka naman ito, mga buweks, no? Ang sabi daw dito, sa TikTok niya, na nag-live siya, no? 74th Miss Universe Organization, or organizing, 74th Miss Universe Organizing Head, ayan, Mr. Nawat, revealed, ayan, some details about the upcoming Miss Universe 2025 competition. At ito nga ang sinabi niya, no? Ang sabi dito, Mr. Nawat wanted a 4K. Ayan, alam naman natin, di ba, yung mga HD, gusto yan ni Papa Nawat. Yung mga magagandang anggulo, di ba, yung magandang ng camera, yung magagandang, anong tawag dito? Production. Yan yung mga, niya, no? Kalibre niya. 4K experience, but this year's Miss Universe can only be broadcast in full HD, 1080. Ayan, no? Yung, ano ba tawag dito? Yung quality ng video. Ayan. So, because the Telemundo channel, which is the main channel for on-air, can only receive full HD. Ayan, nakakaloka lang, no? Nakakalungkot. Si Papa Nawat pala, siya lang talaga yung sa production. Diba? And all. Hindi siya yung sa pag-ano. Well, iaano rin, diba parang sabi, mapapanood daw ito sa, anong tawag dito, sa MGI, diba? Sa Grand TV. Mukhang hindi na mangyayari yun, mga buweks, diba? Well, in a way, parang maganda rin yun kasi pwede mag-live, diba? Yung may mga access sa Telemundo. Siyempre, magbabayad ka, i-live stream mo, ganyan-ganyan, diba? Huwag ka lang sana matyempuhan kasi maa-copyright ka. Pero, kung sa MGI or tawag dito, Grand TV, talagang hindi mo yan mala-live stream. Talagang hahanapin ka nila, mga buweks, at talagang ika-copyright ka ng MGI. But anyway, ayun lang, nakakalungkot lang, no? Kahit sana wala tayong ma-live stream, pero maganda yung makikita natin sa Miss Universe, yung mapapanood natin live, no? Hindi na mangyayari yon. So, anong aasahan natin katulad din nung last year na nangyari sa Mexico, di ba? Na sobrang dilim, di ba? Well, panigurado maliwanag yan si Papa Nawat. Pero syempre, hindi mo makikita yung full HD. Hindi mo makikita yung ganda ng quality ng video, ng live streaming. Kasi nga, hindi siya 4K, di ba? Nakakalungkot lang. Production and mood and tone, ayan, on the MGI side, will be in control. But whether the images will be beautiful or not, depends on the broadcasting system, di ba? Nakakalungkot lang. So, expect the worst. Ganun lang yun, no? Kung Telemundo talaga ito. So, the continental system stays, Mr. Nawat tried, opposed it, ayan, but it's Miss Universe decision, and they will follow Miss Universe decision. Preliminaries are divided by continent. Ay, nakakaloka ito. Announcing the continental queens during the preliminaries daw. Ayan, so hindi na sa finals, no? Which is mas maganda yon, sa totoo lang, segregated, no? Kasi medyo ubos oras din yon, sa totoo lang, no? While the national costume winner is revealed at the final competition. Well, usually naman talaga, yung nananalo sa national costume, dun talaga yon sa final competition. Kasi nga, yun na yung pinaka-special, di ba, na event. Yung Continental Queen, wala naman talaga yan dati, no? So, anyway, ako, sa totoo lang, nalulungkot ako. So, lucky lang talaga kasi nga makakapunta tayo ng Thailand at makikita natin talaga yung mga kaganapan doon sa Thailand for Miss Universe, no? Kahit na, as in yun talaga, mas mahigit pa yun sa 4K, di ba? Try natin mag-live. Baka pwede naman, di ba? So at least, higit pa sa 4K, yung masusulya pa natin. Pero nakakalungkot, lalo na yung mga bibili. Diba? Yung mga bibili
ng live streaming, di ba? Parang makikita mo ganun lang. Hindi ganun kalinaw yung quality ang tsaka, di ba? So, pagdating pa sa Telemundo, di ba? Nakakaloka. So, etong Telemundo, kung talagang gusto nilang kumita, magpa-live streaming sila, mag-ibenta nila sa mga, ano tawag dito? Different countries. Yung pa-live streaming nila, di ba? Yung mga pa-pay-per-view nila, katulad sa ABS-CBN dati, di ba? Instead of ibebenta nila para sa lives, ano tawag dito, live streaming pay-per-view na parang ano lang, parang yung katulad yung last year, no? Na sa mga, ano lang, sa mga pageant fans, mga ganun-ganun, mas malaki yung kikitain nila kung iaano nila sa mga iba't ibang bansa, di ba? Ang daming gusto niyan kasi yung engagements talaga, di ba? Lalong-lalo na sa YouTube, ganyan-ganyan. Ito talagang Telemundo, makasarili. Sa totoo lang, no? Talagang makikita mo na itong si Raul Rocha, may pagkaano rin, mekos-mekos talaga pagdating sa mga ganyan, no? Hindi ko lang maintindihan bakit naman itong si Hello the Universe ay walang magawa! Diba? Sa country niya na nga gagawin ang pageants. Bakit wala siya magawa? Hindi kaya talagang wala ng powers ang ating Mother Hello the Universe? Talaga bang si Raul Rocha na ang full owner ng Miss Universe organization at hindi rin si Papa Nawat? Nako, mga buweks. Panigurado kung malalaman natin yan sa Miss Universe competition ang kanilang mga special announcements. O, diwa? Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating mga comment section, sa ating comment section, para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahin. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!